Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2286, ang mga Holy Emperor ay maaari ding maging ganyan. Nakatitig si Wo Xiang kay Lin Feng. Tulad ni Wo Xingzi, mayroon siyang apoy sa kanyang mga mata. 10 taon bago, sa entablado ng Meeting of the Continent of the Nine Clouds, si Lin Feng ay nakipaglaban kay Wo Xingzi. Noon, nakipaglaban din si Lin Feng kay Gu Zuanfeng mula sa Demon Shrine. Noon, halos pareho ang lakas ni na Wo Xingzi at Gu Zuanfeng. Makalipas ang 10 taon, madaling talunin ni Lin Feng si Wo Xingzi sa isang suntok. Nangangahulugan nito na si Lin Feng, ang kampyon ng pagpupulong ng kontinente ng Siyam na Ulap, ay mas malakas kaysa sa mga henyong itinaas ng Fire Shrine at ng Demon Shrine. Hindi lang siya sa kasong iyon noon. Si Chu Chunqiu ay napakalakas din, mas malakas kaysa kay Wo Xingzi. Ang pangalawa at pang-apat na cultivator, sina Kung Ming at Zhou Rongman, ay mas malakas din. Nawala sila sa loob ng napakaraming taon, ngunit kung babalik sila, malamang na mas malakas sila kaysa sa mga tao ng shrine. Si Wo Xiang ay gumawa ng isang hakbang pasulong. Isa rin siyang henyo mula sa Fire Shrine, at mas matagal siyang miyembro ng Fire Shrine kaysa kay Wo Xingzi. Siya ay kapareho ng henerasyon ni Zhu Jingshao. Isa rin siyang Saint Emperor, at ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban ay kahanga-hanga. Brother Wo Xiang, mahinahong sabi ni Zhu Jingshao. Ang labanang ito ay sa pagitan ko at niya. Nagulat si Wo Xiang, ngunit ngumiti siya kay Zhu Jingshao dahil sa ganoong paraan, pakiusap, Brother Jingshao. Jingshao, huwag magmadali. Kung gusto ni Wo Xingzi na subukan at lumaban sa isang taong nakatalo kay Wo Xingzi, bakit hindi muna siya subukan? Malamang na hindi niya masusubukan pagkatapos ng laban mo, dahil patay na si Lin Feng. Walang pakialam na sabi ni Saint Emperor Zhu. May pananampalataya siya kay Zhu Jingshao, higit pa kaysa kay Zhu Ao. Si Zhu Jingshao ay nakalusot sa Tiandi Layer bago ang Meeting of the Continent of the Nine Clouds, kaya ang kanyang cultivation ay napaka-stable sa oras ng Meeting of the Continent of the Nine Clouds. Ngayon siya ay isang Saint Emperor. Ang mga kakayahan ni Zhu Jingshao sa pakikipaglaban ay mas mahusay kaysa kay Zhu Ao. Si Zhu Ao ay walang kwenta sa harap ni Zhu Jingshao. Nang marinig ni Lin Feng si Saint Zhu, malamig siyang tumingin sa kanya. Naunawaan niyang masama si Saint Zhu. Marahil ay hiniling niya sa malalakas na cultivator ng Fire Shrine na patayin siya, at ngayon ay nag-aaksaya siya ng oras para makipag-usap sa kanila sa telepatikong paraan. Mahuhulaan ni Lin Feng kung ano ang sinasabi nila kahit na hindi niya marinig ang mga ito. Hindi na kailangang gawing komplikado ang mga bagay, sabi ni Lin Feng, na nakatitig kay Saint Zhu. Bakit sunod-sunod na makipag-away? Masyado kang mabait. Kaya kung labanan ng iyong disipulo at isang manlalaban ng Fire Shrine ng sabay, walang problema. Itinuro ni Lin Feng sina Zhu Jingshao at Wo Xiang. Lahat ay namangha. Si Lin Feng ay baliw. Si Zhu Jingshao at Wo Xiang ay napakalakas, at nang ahas siyang hamanin sila sa dalawang sa isang labanan. Nakaupo doon si Shiju Laoxian, mukhang walang pakialam at nagpatuloy sa pag-inom. Napangiti siya ng lasing at sinabing, "Sang-ayon ako, huwag na tayong mag-aksaya ng oras, tapusin natin ito ng mabilis. May iba pa akong gagawin." Bumaril pa sulong si Zhu Jingshao. Nakikipagkamay sa isang tao. Katawa-tawa. Isa siyang hari ng Snow Clan, mayroon siyang king-type na katawan. Siya ay magiging isang mahalagang haligi ng Snow Clan sa hinaharap. Makipagkamay sa isa pang cultivator upang labanan ng isang taong mas mababa ang antas ng cultivation kaysa sa kanya. Pinakamalaking biro sa mundo. Hindi rin pumayag si Wo Xiang. Kahit na gusto ng Fire Shrine na patayin si Lin Feng, hindi siya maaaring makipagkamay sa isang tao na lumaban sa kanya. Siya ay isang nakakatakot na henyo ng Fire Shrine, at ipinagmamalaki rin. Siya ay hindi kailanman nakipagkapit kamay sa sinuman upang lumaban sa iba. Sa kabaligtaran, sa buong buhay niya, ang mga tao ay nagsanib kamay upang labanan siya. Tumalon si Zhu Jingshao pasulong, lumilitaw ang mga snowflake sa paligid ni Lin Feng. Nakaramdam ng lamig si Lin Feng para mag-freeze ang kanyang kaluluwa. Nanginginig si Lin Feng. Gaano kalamag? Iyon ay isang tunay na ice daw, naisip ni Lin Feng. Inilabas niya ang lakas ng Diyos at kapangyarihan ng daw. Si Zhu Jingshao ay mukhang ganap na kalmado. Nakaramdam si Lin Feng ng bahid ng panganib. Si Zhu Jingshao ay isang Saint Emperor. Sa kontinente ng Siyam na Ulap, ang mas mababang mundo, siya ay maituturing na isang Diyos. Snow and Frost Powder. Tamad na sabi ni Zhu Jingshao. Biglang nanlamig ang kapaligiran sa paligid niya. Nagsimulang magyelo ang panloob at panlabas na katawan ni Lin Feng. Nagsimula na ring nanlamig ang kanyang kaluluwa. Maging ang kanyang cosmic energies ay nagsimulang maging yelo. Gaano kalakas? Sabi ni Shiju Laoxian, pagkatapos ng isa pang lagok. Kumikislap ang kanyang mga mata. Talagang malakas si Zhu Jingshao. Kaya niyang palamigan ang mga cosmic energies ng lupa at langit, at gawing lakas ng yelo ang mga ito na magagamit niya para sa kanyang sarili. Kung ang kanyang mga kalaban ay nakontrol ang anumang iba pang uri ng cosmic energy, kung gayon sila ay naging hindi makalaban dahil ginawa niya ang kanilang cosmic energies sa yelo na cosmic energies na ginamit niya para sa kanyang sarili. Ito ay isang nakakatakot na kapangyarihan. Binaril ni Zhu Jingshao si Lin Feng. Tahimik na nakatayo doon si Lin Feng.
Isang layer ng yelo ang lumitaw sa kanyang katawan. Si Zhu Jingxiao ay naging isang sinag ng liwanag, nag-condense ng hindi kapani-paniwalang dami ng ice cosmic energies sa kanyang kamay at itinaas ito. Gusto niyang patayin si Lin Feng sa isang suntok. Biglang gumalaw si Lin Feng. Bigla siyang naglabas ng lakas ng Diyos. Itinaas niya ang kanyang kamay, at sumabog ang hangin sa kanilang paligid. Ang kamay ni Zhu Jingxiao ay naging yelo at nagyelo na dragon na gumalaw upang sakupin ang pag-atake ni Lin Feng. Ang pag-atake ay sumasabog at ang kanyang enerhiya ay nabura ang kalangitan. Ang mapanirang ice chi ay tumagos sa katawan ni Lin Feng. Lumipad palayo si Lin Feng, ang lakas ng yelo ay naging isang napakalaking palakol na naglalaman ng layunin ng weapon. Ang lakas ng yelo ay patuloy na sumasabog sa paligid niya. Ang dambuhalang palakol ay hiniwa sa hangin at ang dambuhalang ice dragon. Ang mga tao ay namangha. Kinokontrol ni Lin Feng ang ice cosmic energy. Mamatay. Sabi ni Lin Feng, nakatitig kay Zhu Jingxiao sa malamig at hiwalay na paraan. Ang lakas ng kamatayan ay tumagos sa katawan ni Zhu Jingxiao, milyon-milyong death stamp ang tumama sa kanya, nakaramdam ng pressure si Zhu Jingxiao. Paano ako mapipigilan ng ice cosmic energy? Walang pakialam na sabi ni Lin Feng. Siya flash forward, ang yellow cosmic lakas naging kamatayan lakas at bumaba mula sa langit. Isang itim na puyo ng tubig ang lumitaw, amoy kamatayan. Isang malakas na unos na gawa sa lakas ng kamatayan ang lumitaw sa paligid ni Lin Feng. Mukha siyang Diyos ng kamatayan. Nawala si Lin Feng, at lumitaw ang kadiliman sa harap ni Zhu Jingxiao. May nakita siyang death cauldron sa harapan niya. Snow ng karaingan. Bamantong hininga si Zhu Jingxiao. Napuno ng kalungkutan ang malanyebe na tanawin sa kanilang paligid. Biglang nalungkot si Lin Feng, at nagsimulang nanlamig muli ang kanyang kaluluwa. Death oppression. Inapi ng death cauldron si Zhu Jingxiao, tumagos ang lakas ng kamatayan sa kanyang katawan. Mas maraming death cauldron ang lumitaw at bumulusok sa kanya. Ang mukha ni Zhu Jingxiao ay naging kulay abo, ang kanyang buhay ay kinakaagnas. Gusto niyang tumakas, bigla siyang nawalan ng lakas. Ginaiseng ni Zhu Jingxiao ang sarili sa isang dagandong. Ang mga snow energies ay patuloy na umaatake sa mga kaldero ni Lin Feng at mismo kay Lin Feng. Malamig na ungol lang si Lin Feng. Ang kanyang mga kaldero ng kamatayan ay naging mas maliliit na kaldero, ngunit sila ay lubhang mapang-api. Kasabay nito, nanginginig ang ulo ni Zhu Jingxiao na parang na-stroke. Si Lin Feng ay nakatitig sa kanya na parang isang Diyos ng kamatayan. Tama na yan. Galit na sigaw ni Saint Emperor Zhu. Ang kanyang boses ay nagpang-inag kay Lin Feng. Si Lin Feng ay biglang pinilit na lumayo ng marahas. Bumagsak siya sa lupa ng mas malayo at nagpatuloy sa pag-slide paatras. Inangat niya ang ulo niya at tumingin kay Saint Emperor Zhu. Tumiti siya at sinabing, kahit ang mga Saint Emperor ay nagsasalita ng kalokohan, nakikita ko. Malamig na tiningnan siya ni Saint Emperor Zhu. Napakalakas ni Lin Feng, at ang kanyang death daw ay hindi kapani-paniwala, lalo na ang kanyang pag-atake sa death oppression. Tapos na ang mga laban na napagkasunduan natin 20 years ago. Snow Clan, ibalik mo sa akin ang aking asawa at anak. Mahinahong sabi ni Lin Feng. Nakatitig lang si Saint Zhu kay Lin Feng. Nanatili siyang tahimik. Sumimangot si Lin Feng at malamig na sinabi. O may balak kang sirain ang kasunduan. Anong klaseng lakas ang ginamit mo kanina? Sabi ni Saint Emperor Zhu. Lalo pang sumimangot si Lin Feng at sinabing, pakawalan ng asawa at anak ko. Huwag magmadali. Napakatalino mo. Sa tingin ko dapat kang gumugol ng ilang araw sa Snow Clan, ano sa palagay mo, Lin Feng? Nakangiting sabi ni Saint Emperor Zhu. Lalong galit na galit si Lin Feng. Ang lalaking iyon ay isang Saint Emperor at siya ay walang hiya. Mayroon kang oras na kailangan upang magsunog ng isang joystick. Kung hindi mo pakakawalan ang aking asawa at anak, masisiguro kong tatapusin ko ng buo ang dalawang laban. Naging maawin ako, malamig na sabi ni Lin Feng, na nagpakawalan ng layunin sa kamatayan. Natigilan si Saint Emperor Zhu, pinagbantaan siya ni Lin Feng. Lahat ay namangha. Naging tense talaga ang atmosphere. Nagbabanta si Lin Feng sa isang Saint Emperor, pinagbantaan niya ang Snow Clan. Ang mga snowflake ay patuloy na bumabagsak mula sa kalangitan, ang temperatura ay patuloy na bumabagsak. Nakatitig sa kanya ang lahat. Katatapos lang niyang talunin ang unang hari ng Snow Clan, si Zhu Jingxiao. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2287, pagpatay sa King-type body. Alam ni Lin Feng kung bakit nag-aaksaya ng oras si Saint Emperor Zhu. Wala siyang balak na palayain ang kanyang asawa at anak, at ngayon ay iniimbitahan niya itong gumugol ng ilang araw sa kanila. Iyon ay isang tanga lamang. Lin Feng, si Linglong ay mula sa Snow Clan. Ang dugo ng Snow Clan ay dumadaloy sa mga ugat ni Zetian. Dapat kaibiganin mo ang Snow Clan, bakit ang agresibo mo? Sabi ni Saint Emperor Zhu. Kinakabahan na siya, pero pinilit niyang kalmeyan ang sarili. Hindi niya pinansin ang katotohanang pinagbabantaan siya ni Lin Feng at ang Snow Clan. 20 taon na ang nakalipas, hindi mo naisip iyon. Sabi ni Lin Feng. Nang makita niyang sinubukan ni Saint Emperor Zhu na magmukhang kalmado at malayo, lalo siyang nagalit. Kung ang taong ito ay hindi naging isang Saint Emperor, hindi sana nagaksaya si Lin Feng ng oras sa kanya.
Sa sandaling iyon, si Wo Xingzi at ang iba pang miyembro ng Fire Shrine ay malamang na nakipag-ugnayan sa Fire Shrine at ipinaalam sa kanila na natagpuan nila si Lin Feng sa Snow Clan. Talagang nakakadismaya ang Snow Clan. Sabi ni Shiju Laoxian na napabuntong hininga. 20 taon na ang nakalilipas, isinasaalang-alang mo ang lahat at lahat ng bagay sa ilalim ng iyong pansin, ikaw ay walang isip na agresibo. Gusto mo siyang patayin sa Chitian Holy Town. Tapos, may napagkasunduan tayo. Ngayon, natalo ka sa 2 laban at nilalabag mo ang mga patakaran ng kasunduan. Ipapaalam ko sa lahat na ang Snow Clan ay walang kahihiyan, kahit saan ako magpunta. Umiling si Shiju Laoxian at bamaantong hininga. Hindi nagbago ang mukha ni Saint Ju. Siya ay galit sa loob, bagaman. Gusto niyang patayin pareho sina Lin Feng at Shiju Laoxian. Sa totoo lang, talentado talaga si Lin Feng. Kung alam lang nila na 20 taon na ang nakalipas, hindi na sana nila siya sinaktan. Sa karamihan, maaari silang gumuhit ng malinaw na linya sa pagitan nila, lalo na ngayon, dahil hinahanap ng mga shrine si Lin Feng upang patayin siya. Ngunit ngayon ay walang silbi ang pagsisisi sa kanilang ginawa noon. Kinailangan nilang lutasin ang sitwasyon. Ang pag-iral ni Lin Feng ay mapanganib para sa Snow Clan, lalo na't siya ay nagiging mas malakas ng napakabilis. 20 taon na ang nakalilipas, siya ay isang hindi gaanong emperador, at si Zhu Jingshao ay nasa tuktok ng layer ng Dichi. Makalipas ang 20 taon, natalo ni Lin Feng si Zhu Jingshao. Ipinikit ni Lin Feng ang kanyang mga mata, bumagsak ang mga snowflake sa kanyang katawan. Sinubukan niyang kumalma. Lumipas ang oras, bawat segundo ay tila walang katapusan. Ito ay ang Snow Clan. Madali nila siyang mapatay, ngunit hindi nila ginawa dahil miyembro si Lin Feng ng Fortune Shrine. Gayunpaman, kung hindi umalis si Lin Feng, papatayin siya ng malalakas na cultivator ng Fire Shrine at hindi na kailangang pasanin ng Snow Clan ang responsibilidad para doon. Ang oras na kailangan para masunog ang isang Just Stick ay maikli, ngunit sa sandaling iyon, ang oras ay lumipas ng napakabagal. Sa di kalayuan, may dumating na mga tao. May nagsabi kay Lin Feng. Lin Feng, nandito na ang mga miyembro ng Fire Shrine. Binuksan ni Lin Feng ang kanyang mga mata. Napuno sila ng lakas ng kamatayan, ang layunin ng kamatayan ay lumutang sa kanyang katawan. Malamig niyang sinabi. Dahil nagpa siya ang Snow Clan na sirain ang kasunduan, hindi pa tapos ang mga laban. Ang mga puting ilaw ay kumikislap, ang mga tao ay namangha. Ang malalakas na cultivator ng Snow Clan ay namangha at lahat ay ngumisi. Dumating si Lin Feng kasama ang ilang malalakas na cultivator ng Fortune Shrine. Kanina pa sila doon. Lahat, ang Snow Clan ay hindi kailanman nasaktan ng Fortune Shrine. Sabi ni Saint Emperor Ju. Naninigas ang mukha niya. Inaasahan niya na ang Fire Shrine ay mabilis na kumilos, ngunit si Lin Feng ay nagdala ng napakaraming malalakas na cultivator mula sa Fortune Shrine. Nagbigay sila ng malaking kahalagahan sa kanya. Hindi naisip ng Snow Clan na sa loob lamang ng 20 taon, ang isang shrine ay magbibigay ng labis na kahalagahan sa kanya. Hindi dapat makisali ang Snow Clan. Siya ang aming alagad. At hindi namin gusto kapag binubuli ng mga tao ang aming mga alagad. Kung may maglakas loob na salakayin siya, bukod sa 2 taong iyon, mamamatay ang ibang tao. Kung may manggahas na salakayin siya, mamamatay sila. Malamig na sabi ng malalakas na cultivator. Ang mga miyembro ng Snow Clan ay nakaramdam ng lamig sa kanilang sarili. Hindi nila akalain na malaki ang magagawa ng Fortune Shrine para kay Lin Feng. Nagsimulang sumipol si Chi, sa wakas ay nagbago ang mukha ni Saint Ju. Hindi niya akalain na malaki ang magagawa ng Fortune Shrine para kay Lin Feng. Sandali lang, pakakawalan namin ang kanyang anak at asawa. Sabi ni Saint Emperor Ju. Lin Feng, pakakawalan ko sina Linglong at Zetian. Malamig na sumulyap si Lin Feng kay Saint Emperor Ju. Sapat na ang oras na nasayang niya, ngayon kaya pumayag na siya. Malamang nandoon na ang ilang malalakas na cultivator ng Fire Shrine. Huli na, kung pakakawalan mo sila, mabuti, kung hindi rin iyon ay pareho. Sabi ni Lin Feng, tumalon pasong. Tumingin siya sa mga cultivator ng Auklan na nakatayo sa harap ng Zuao. Siya ay naging mawin. Hindi niya pinatay si Zuao at hindi niya pa naisip na patayin si Zhu Jingshao. Masyadong malayo ang narating ng Snow Clan. Talagang kinasusuklaman niya ang mga ito. Lin Feng, anong ginagawa mo? Nagmamadaling tanong ng matandang babae. Naglabas siya ng nakakatakot at mapang-ipang lakas. Ito ay enerhiya ng Saint Emperor. Ang babaeng iyon ay tila namamahala sa maraming bagay sa Snow Clan, at malamang na isa rin siyang Saint Emperor. Gusto mong sirain ang Snow Clan. Malamig na sigaw ng matandang babae. Ang yelo sa paligid niya ay sumabog at naglaho. Tumingon siya at tumingin sa isang sinaunang Saint Emperor na lumulutang doon. Ang Fortune Shrine ay nagpadala ng 2 Saint Emperor. Kasama si Shiju Laoxian, 3 sila sa panig ni Lin Feng. 3 Saint Emperor ang maaaring makipagkompetensya sa Snow Clan, ngunit ang Snow Clan ba ay maglalakas loob na lumaban sa kanila? Ang Snow Clan ay hindi isang shrine. Kung sisirain sila ng isang shrine, sobrang trahedya. Hindi nila kayang makipaglaro sa shrines. Hindi inakala ng Snow Clan na magpapadala ang Fortune Shrine ng 2 Saint Emperor para kay Lin Feng, at marami na rin silang ipinadalang Saint Emperors, masyado itong dominanti. Madaling sirain ng mga taong iyon ng isang Holy Sage Ruler Clan.
Ang Snow Clan ay labis na minamaliit ang posisyon ni Linfang sa loob ng Fortune Shrine. Ipinaalam ni Linfang sa Fortune Shrine na kailangan niyang pumunta sa Snow Clan, at alam ng Fortune Shrine na maaaring makuha nito ang atensyon ng ibang mga shrine, kaya pinagmasdan nilang mabuti ang Snow Clan. Si Linfang ay isang forbidden person, hindi siya maaaring mamatay. Yung iba pwedeng mamatay, wala na silang pakialam. Ang manghuhula ay naging maingat. Bukod sa dalawang Saint Emperor sa Snow Clan, sa labas lang ng Snow Clan ay mas maraming tao mula sa Fortune Shrine, at pinipigilan ng isa pang grupo ng mga tao na makapasok. Ang mga taong iyon ay mula sa Fire Shrine, at sila ay napakalakas. Sa kabutihang palad, naharang sila ng Fortune Shrine. Isang Saint Emperor, tatlong Saint Emperors, maraming Celestial Emperors. Alam nila na naroon si Linfang, kaya nagpadala sila ng maraming malalakas na cultivator. Ngunit nang mapansin nila ang mga cultivator ng Fortune Shrine, naunawaan nilang hindi sapat ang kanilang grupo. Lahat ng nangungunang 10 cultivator ng Meeting of the Continent of the Nine Clouds ay target. Gusto ng mga shrine na patayin silang lahat dahil lahat sila ay nagbabanta sa kanila. Naisip din ng mga dambana na ang nangungunang 5 cultivator ay mas mapanganib, at ang nangungunang 3 ay mas mapanganib. Si Linfang ay isa sa kanilang pinakamahalagang target. Nagpadala sila ng mga tao sa mas mababang mundo para hanapin si Linfang, at nagpadala sila ng maraming malalakas na tao sa Snow Clan ngayon. Pupunta tayo sa Snow Clan. Ano ang ibig sabihin nito, Fortune Shrine? Mahinahong tanong ng isang Saint Emperor ng Fire Shrine. Ang Fortune Shrine ay nag-aayos ng ilang mga issue sa Snow Clan ngayon. Kapag tapos na tayo, pwede ka nang pumasok. Walang pakialam na sagot ng isang Saint Emperor ng Fortune Shrine. Nakakatawa. Kailangan naming maghintay dahil inaayos ng Fortune Shrine ang ilang issue sa Snow Clan. Sabi nung isa sabay ngiti ng malamig. Kung ayaw mong maghintay, maaari kang umalis at bumalik sa ibang pagkakataon. Walang pakialam na sagot ng Saint Emperor ng Fortune Shrine. Alam ng dalawa ang kanilang ginagawa. Nagulat ang mga miyembro ng Fire Shrine na talagang nagsusumikap ang Fortune Shrine para protektahan ang nangungunang 10 cultivator ng Meeting of the Continent of the Nine Clouds. Nakatanggap din sila ng mensahe mula kay Woshang, na nagpapaalam sa kanila na dalawang Saint Emperor mula sa Fortune Shrine ang nasa loob. Si Linfang ay mas mapanganib pa kaysa sa iba, naisip ni Saint. Siyempre, hindi siya makasigurado, may tinakpen na ang Fortune Shrine noon. Ipinadala nila si Chu Chun-Kyu sa Ganges Time sa Supreme Animal World, kaya naisip ng lahat na malamang na si Chu Chun-Kyu ang forbidden person. Ngunit pagkatapos noon, ang langit ay nabasag sa purple clouds at ang ipinagbabawal na lakas ay lumitaw doon, kaya ang posibilidad na si Chu Chun-Kyu ay ang ipinagbabawal na tao ay nabawasan. Ngayon, baka nagpapanggap na naman sila. Walang sinabi ang mga miyembro ng Fire Shrine. Naghintay lang sila. Sa Snow Clan, dahan-daang naglakad si Linfang patungo kay Zuao. Tumisi si Zuao. Malamig na tiningnan siya ni Saint Ju. Linfang. Sigaw ni Saint Emperor Ju. Gayunpaman, habang sumisigaw siya, itinaas ni Linfang ang kanyang kamay at pinasabog ang direksyon ni Zuao. Sumigaw si Zuao. Takot na takot siya ngayon sa lakas ng kamatayan ni Linfang. Gusto siyang patayin ni Linfang, mayroon siyang king-type na katawan. Papatayin siya ni Linfang sa harap ng lahat, hindi niya akalaing magiging posible ang ganoong bagay. Maaari mo lang sisihin ang iyong sarili. Sabi ni Linfang kay Saint Emperor Ju. Inilabas niya ang Death Chi na nagmaneho sa katawan ni Zuao. Milyon-milyong death stamp at death daw ang inatake siya. Galit na napaungol si Zuao. Subukan at manggahas. Paputok na sigaw ni Saint Emperor Ju. Naghihintay ka sa mga tao mula sa Fire Shrine na papatayin ako, at sa tingin mo hindi ako maglalakas loob. Mas maraming lakas ng kamatayan ang nakapaligid kay Zuao. Kaawa-awa lang ang naisigaw niya. Unti-unting hamina ang boses niya at saka siya nawala. Tanging lakas ng kamatayan ang natitira sa kinatatayuan niya ilang segundo bago. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2288, paghaharap ng mga dambana. Pinatay ni Linfang si Zuao, isang cultivator na may king-type na katawan, isang hari ng Snow Clan. Bago bumalik si Meng Qing sa Snow Clan, mayroon lang silang 2 tao na may mga king-type na katawan. Si Zhu Jingshao ang pinakamalakas, at tiyak na siya ay magiging isang Saint Emperor. Si Zuao ay malamang na naging isang Saint Emperor din. Pagkatapos, si Meng Qing ay ibinalik sa Snow Clan, at ang kanyang anak ay may potensyal din na maging isang Saint Emperor. Iyon sana ay 4 na monarch sa Snow Clan. Sa 4 na tao na ganoon, ang Snow Clan ay bumangon. Ngunit nang si Zetian ay lumakas, ang asawa ni Meng Qing, ang ama ni Zetian, ay bumalik. Malihim siya, ngunit natapos muna siya sa pulong ng kontinente ng Siyam na Ulap. Siya ay isang pangunahing disipulo ng Fortune Shrine. Ngayon, gusto niyang bumalik sina Zetian at Meng Qing. Napatay niya si Zuao. Kung aalisin ni Linfang ang kanyang asawa at anak, isang tao lang na may king-type na katawan ang mananatili sa Snow Clan. Zhu Jingshao. Kasabay nito ang pagkibot ng puso ni Saint Ju. Nakita niya lang na pinatay ni Linfang si Zuao. Masyadong malayong narating niya. Gusto niyang patayin si Linfang. Gayunpaman, inapi siya ng mga Saint Emperor ng Fortune Shrine. Wala siyang magawa. Masyado kang lumayo.
Sabi ng matandang babae, na nakatingin sa mga Saint Emperor ng Fortune Shrine. Pinatay lang ni Linfang ang isa sa kanilang mga cultivator na may king type na katawan kung tutuusin. Isa na may potensyal na maging isang Saint Emperor. Napakalayo. Hindi mo ba naisip na masyado ka nang lumayo? Malamig na sabi ng Saint Emperor ng Fortune Shrine. Nanlamig ang mukha ng matandang babae. Siyempre, kung binubuli nila ang ibang tao, pwede rin silang ay bully ng ibang tao. Sa sandaling iyon, ang Saint Emperor ng Fortune Shrine ay biglang lumingon kay Linfang at sinabi sa kanya ng telepatiko. Linfang, tutulungan ka naming mahanap sila. Nandito na ang mga tao ng Fire Shrine, at darating din ang ilang tao mula sa Ice and Snow Shrine. Si Linfang ay namangha. Malamig niyang sinulyapan si Saint Emperor Ju. Napakalupit. Ngayon, alam na rin ng Ice and Snow Shrine na nandoon siya. Si Saint Emperor Ju ay hindi nagaksaya ng oras sa kanyang tabi. Mengqing, Zetian, halika rito, kung may manggahas na pigilan ka, papatayin namin sila. Sigaw ni Linfang. Ang mga miyembro ng Snow Clan ay namangha, ang kanyang boses ay umalangaw sa malayo. Hinawakan ni Mengqing ang kamay ni Zetian at ngumiti ng malapad. Dumating si Linfang upang iligtas sila, sa wakas. Para kay Mengqing, ang Snow Clan ay wala. Doon lang siya nagdusa. Pagkaraan ng maikling panahon, dumating si Mengqing sa tabi ni Linfang kasama si Zetian. Nawala ang layunin ng kamatayan ni Linfang. Tumiti lang siya ng malapad. 20 taon na ang lumipas. Sa wakas ay nakarating na siya sa Snow Clan para kunin ang kanyang asawa at anak pabalik. Dahan-dahan siyang lumingon at tumingin kay Zetian. 20 taon, halos naging totoong lalaki na siya. Ama, sabi ni Zetian. Namumula ang kanyang pisngi, dahil pangalawang beses pa lang niyang nakita ang kanyang ama. Bata, malaki ka na ngayon. Tumiti si Linfang. Tumanggo si Zetian at sinabing, Ama, sa pagpupulong ng kontinente ng Siyam na ulap, nakita kita, ngunit hindi kita nakilala. Tumiti si Linfang at pumalakpak sa mga balikat ni Zetian. Payag ka bang sundan ako at lisanin ang iyong tahanan? Oo, sabi ni Zetian na tumatango. Pagkatapos, lumingon siya at tumingin sa mga elder ng Snow Fox Clan, lumuhad siya at sinabing, Mga lolo, lagi kong aalalahanan ang inyong kabaitan. Magkikita tayong muli. Tumayo si Zetian at yumuko. Napabuntong hininga ang matanda. Inagaw ng Snow Clan si Mengqing, bakit? Ngunit ngayon ay huli na. Nakita na nila si Zetian na lumaki, malaki ang pagmamahal nila sa kanya. Ngayon, kailangan nilang maghiwalay. Ang lahat ay naging isang ilusyon, ngunit ang panaginip na iyon ay gumuho sa harap ng kanilang mga mata. Napangisi si Saint Emperor Ju at ang iba pa. Si Zetian ay anak ni Linfang, pinalaki siya ng Snow Clan sa loob ng 20 taon, at ngayon ay pumayag siyang umalis kasama si Linfang. Zetian, sinasalungat mo ba ang mga prinsipyo ng Snow Clan? Malamig na sabi ng matandang babae. Sagot ni Zetian. Lola, noong sanggol pa lang ako, alam ko na lumaki ang nanay ko sa labas at kinidnap mo siya para bawiin siya. Noong una, gusto mong magpakasal ang nanay ko kay Uncle Jing Xiao, hindi mo siya gusto. Pinahirapan mo siya, pinatira mo siya sa lalaking mahal niya, ang aking ama. 20 taon na ang nakalipas, sinubukan mo ring patayin ang aking ama. Alam ko ang mga bagay na iyon. Ngunit ang mga matatanda ng Snow Fox Clan ay mabuti sa akin. Nagpapasalamat ako sa edukasyong inaalok sa akin ng Snow Clan. Sa makatuwid, dahil hindi mo pinatay ang aking ama, hindi ko ituturing na mga kaaway ko ang Snow Clan. Ngunit kung susubukan mong saktan muli ang aking mga magulang, magbabago ang mga bagay-bagay. Dahan-dahan sabi ni Zetian. Tumingin siya kay Linfang at sinabi, Ama, kahit hindi gaanong masabi ng mga bata, mayroon akong isang kahilingan. Ano man ang mangyari, sa hinaharap, huwag saktan ng mga tao mula sa Snow Fox Clan. Kung hindi nila ako tatangkaing patayin, ipinapangako kung hindi ko gagawin. Madaling sumang-ayon si Linfang. Nasiyahan si Linfang. Binigyang halaga ni Zetian ang damdamin. Masaya si Linfang, ayaw niyang maging malupit at walang puso ang kanyang anak. Tumingon si Zetian at tumingin sa mga miyembro ng Snow Fox Clan. Mga lolo, narinig ninyo ang sinabi ng aking ama. Sana hindi mo siya tangkaing patayin. Tumiti siya, at napabuntong hininga na lang ang mga matatanda ng Snow Fox Clan. Sige, umalis na tayo. Sabi ni Linfang. Ang mga silweta ni Linfang, Mengqing, at Zetian ay kumikislap. Sumunod ang malalakas na cultivator ng Fortune Shrine. Ang mga miyembro ng Snow Clan ay namangha, natigilan, at natulala. Sa isang araw, nawalan sila ng 3 tao na may mga king type na katawan, at ngayon ay hindi na nila ito maibalik. Sa hinaharap, maaaring maging kaaway pa si Zetian ng Snow Clan. Dahil doon, nakompromiso ang kinabukasan ng Snow Clan. Hindi na muling lumaban si Linfang kay Zhu Jingxiao. Si Zhu Jingxiao ay walang ginawang anumang bagay na hindi kapanipaniwala, nagkaroon siya ng patas na pakikipaglaban sa kanya. At saka, ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras. Dumating na ang mga cultivator ng Fire Shrine at ng Ice and Snow Shrine. Hindi na ito laro. Sinulyapan ng Fortune Shrine Saints sina Wo Xingzi at Wo Shang, at biglang, inalibutan sila ng lakas. Sabi nila, sumama ka sa amin. Ano ang ibig sabihin niyan, Masters? Naiintindihan ng husto.
Kung ang Fire Shrine ay hindi gumawa ng anumang bagay na tuso, ikaw ay magaling. Sabi ng isang Saint Emperor na walang pakialam. Pinalibutan ng mapang apang lakas ang grupo ng mga kabataang lalaki mula sa Fire Shrine. Kung sinubukan ng Fire Shrine na patayin si Linfang, papatayin ng Fortune Shrine ang lahat ng mga batang disipulong iyon. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip at sila ay umalis. Napakabilis, ang mga miyembro ng Fortune Shrine, kabilang si Linfang, ay umalis sa Snow Clan. Ang mga tao mula sa Snow Clan ay labis na namangha. Walang gumalaw. Anong trahedya para sa Snow Clan? Phew. Bakit? Umikit si Saint Emperor Ju. Ang ginawa niya 20 taon bago ay isang pagkakamali. Akala niya tutulungan niyang bumangon ang Snow Clan, pero sa totoo lang, bumababa na ito. Nagsisi siya, napalampas niya ang pagkakataong magkaroon din ng henyo sa kanilang panig. Anong pagkakamali? Malamig at mayabang siya kaya hindi niya napansin ang galing ng binata. Nagkamali ako. Bulong ni Saint Emperor Ju. Naalala ng matandang babae si Zhu Shenfeng, galit na galit siya. Saint Emperor Ju, hindi mo kasalanan. Nagkamali ako noon. Minamaliit ko rin siya. Sabi ng matandang babae. Siguro. Siguro walang kasalanan. Baka tadhana lang. Siya ay mula sa mababang mundo at siya ay naging napakalakas sa loob lamang ng 20 taon. Kakaiba iyon. Mahinahong sagot ni Saint Emperor Ju. Isa siyang Saint Emperor, kaya niyang kontrolin ang sarili niya. Napakabilis, isa lang ang naisip niya. Patayin si Linfang. Umabot na sila sa puntong hindi na makabalik, at ang pagpatay kay Linfang ang pinakamagandang bagay na magagawa nila. Sa parehong oras, sa labas ng Snow Clan, dalawang grupo ang nagharap sa isa't isa. Napakaraming malalakas na cultivator, kabilang ang mga Holy Emperor. Naroon ang malalakas na cultivator ng Fortune Shrine at ang Ice and Snow Shrine, naghihintay sa labas. Kasabay nito, siniyasat nila ang Snow Clan sa kanilang makajos na kamalayan. Kahit na ito ay 30,000 li, nagawa nilang panoorin ang buong teritoryo sa kanilang makajos na kamalayan. Nandoon sila para pumatay. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2289, nakakatakot na high-speed pursuit. Ang malalakas na cultivator ng Fortune Shrine ay nakatitig sa kanilang mga kaaway. Kinailangan nilang manatiling mapagbantay. Si Linfang at ang iba ay kusang pumunta sa Snow Clan, at ngayon ay nakaharap na sila sa kanya. Ito ay isang napakabihirang pagkakataon, lalo na't siya ay marahil ang may bawal na katawan. Sa mga tuntunin ng mga porsyento, isinasaalang-alang nila ang posibilidad na si Linfang ay ang forbidden person sa 30%. Linfang, 30%. Kung Ming, 30%. Zhou Rongman, 10%. Xu Chunqiu, 10%, ikalima at ika-6, 5% bawat isa. Ang huling apat na cultivator, 10% ang kabuuan. Kaya ayon sa mga taong iyon, si Linfang o Kung Ming ay may pinakamalaking pagkakataon na maging forbidden person. Hindi sila nang ahas na ganap na alisin si Chu Chunqiu, kaya itinuring nila ang posibilidad na 10% dahil sa araw na nahati ang kalangitan sa purple clouds, hindi nakita ng shrine si Chu Chunqiu. Maaaring ginamit niya ang lagusan ng Supreme Animal World para pumunta doon. Ngunit hindi nagtagal pagkatapos noon, nang dumating ang mga miyembro ng shrine sa purple clouds, natuklasan nila na nakita muli si Chunqiu sa Supreme Animal World. Napagpasyahan nila na ang posibilidad na siya ay ang forbidden person ay 10%, kahit na siya sa una ay itinuturing na pinakamalaking banta para sa mga shrine. Gayunpaman, ang posibilidad na si Linfang ay ang forbidden person ay 30% na ngayon, paano nila siya pakakawalan? Guro, ibalik ang aking asawa at anak sa Fortune Shrine. Sabi ni Linfang sa Saint of the Fortune Shrine. Nagulat siya, ngunit tumanggo ang ibang Saint Emperor. Naghanda na silang umalis. Linfang. Mukhang naguguluhan si Mengqing. Ama. Sabi ni Zetian, hinayla ang mahabang mukha. Hindi niya gusto ang mga shrine. Narinig niya ang tungkol sa mga alamat tungkol sa forbidden person, narinig din niya na hinahanap ng lahat ng shrine si Linfang dahil gusto nilang patayin siya. Hindi niya gusto ang mga shrine. Kahit na si Linfang ay isang forbidden person, wala siyang ginawang masama sa shrines, gusto lang nilang pigilan siya sa pagbangon. Sinulyapan niya ang lahat ng miyembro ng shrines at inalala ng mabuti ang kanilang mga mukha. Sige, pumunta ka, madidistract ako kung mananatili ka dito. Magiging maayos din ako. Tumiti si Linfang. Hindi ako madaling pumatay. Tumanggo si Mengqing. Alam niya na hindi niya maabala si Linfang. Katatapos lang nilang magkita, at ngayon ay nasa panganib na naman si Linfang. Napakalungkot niya. Kung hindi siya nag-e-exist, hindi sana pupunta si Linfang sa Snow Clan, at hindi siya mahahanap ng shrines. Nakonsensya siya. Umalis sina Zetian at Mengqing kasama ang malalakas na cultivator ng Fortune Shrine. Gusto ng malalakas na cultivator ng Fire Shrine at ng Ice and Snow Shrine si Linfang, hindi sila interesado kay Mengqing at sa kanyang anak. Zetian, nakita mo na ba iyon? Tanging lakas ang mahalaga. Kailangan mong maging malakas ng mabilis. Sabi ni Mengqing kay Zetian habang sila ay umalis. Tumanggo si Zetian. Nararamdaman niya na ang kanyang ama ay malakas at ngayon ay suportado ng ilang tao, ngunit naiisip niya ang pressure na dinanas niya sa loob ng 20 taon. Upang maging malakas, nalampasan niya ang lahat ng mga hadlang.
Ngayon, nakipagsapalaran siya para iligtas ang kanyang asawa at anak. Ngayon, nakaharap na siya sa mga mapanganib na shrine. Nagkatitagan ng magkabilang gilid. Isang malakas na cultivator ng Fortune Shrine ang nagsabi. Ano ang gusto mong gawin? Alam na alam mo, ibigay mo si Linfang. Malamig na hiling ng isang Saint Emperor ng Fire Shrine. Linfang, huwag kang basta-basta tumakas. Maraming malalakas na cultivator, maaari kang mamatay anumang oras. Sabi ng isang boses sa isip ni Linfang. Ang Fire Shrine at ang Ice and Snow Shrine ay naglagay ng hindi matatakasan na lambat sa lugar para patayin siya. Naiintindihan ko, sagot ni Linfang. Siya ay galit na galit. Ang mga shrine ay gustong patayin siya ng higit sa anupaman, ngunit hindi niya kailanman naisip na sirain ang mundo o magdulot ng kaguluhan, kahit na siya ay isang ipinagbabawal na tao. Gusto lang niyang magkaroon ng masayang buhay. Gusto niyang makasama ang kanyang mga magulang, kaibigan, at asawa at protektahan sila. Ngunit ang mga dambana ay nag-aalala na ang isang forbidden person ay magiging masyadong malakas at sisira sa mundo, gusto nilang sirain si Linfang. Sa sandaling iyon, isa lang ang naisip ni Linfang. Dahil sa ganoong paraan, kung balang araw ay magiging isang walang katulad na forbidden person, sisirain ko ang mga shrine. Siya ay isang pangunahing disipulo sa Fortune Shrine, hindi mo maaaring patayin ang aming mga pangunahing disipulo. Kung gagawin mo, ano sa tingin mo ang mangyayari? Sabi ng isang malakas na cultivator ng Fortune Shrine na sumulong. Inaapi nila si Wo Xiang at ang iba pa. Ang malalakas na cultivator mula sa shrines ay hindi dapat umatake sa mga nakababatang disipulo. Gayunpaman, ang dalawang shrine ay nagsanib kamay upang patayin si Linfang, hindi ito normal. Kahit nahulihin mo ang aming mga disipulo, mamamatay pa rin si Linfang. Kung papatayin mo ang mga alagad namin, papatayin din namin ang mga disipulo mo. Malamig na sabi ng isang malakas na cultivator ng Ice and Snow Shrine. Ngunit wala silang nakuhang mga disipulo mula sa Fortune Shrine, kaya hindi niya alam kung ano pa ang sasabihin. Bitawan mo sila. Sabi ng isang malakas na cultivator ng Ice and Snow Shrine na kumikislap pasulong. Nagsimulang nanlamig ang kapaligiran sa paligid niya. Pinalibutan ng Saint Emperor ng Fortune Shrine si Linfang. Kahit na siya ay napakalakas at may talino, siya ay walang kabuluhan sa paningin ng mga Saint Emperor. Madali nila siyang mapatay. Gusto talaga siyang patayin ng malalakas na cultivator ng Fire Shrine at ng Ice and Snow Shrine. Ang kapaligiran ay sumasabog. Patuloy na nagbabanggaan ang mga enerhiya. Isang Milky Way ang lumitaw, maging ang mga Saint Emperor ng Fortune Shrine ay nagsimulang ngumisi. Ang paligid ay selyado na, mayroon ding mga cultivator ng iba pang mga shrine, hindi lamang ang Fire Shrine at ang Ice and Snow Shrine. Galit na galit ang mga Saint Emperor ng Fortune Shrine. Nagiging mapanganib ang sitwasyon para sa kanila ngayon. Nang marinig iyon ni Linfang, tumigas ang kanyang mukha. Hindi niya akalain na ganito ang mangyayari pagkatapos ng kanyang paglalakbay sa Fortune Shrine. Gusto talaga siyang patayin ng mga taong ito. Bumalik sa Snow Clan, pumunta ka. Wala nang oras si Linfang para mag-react, naramdaman niya ang nakakatakot na lakas na pumalibot sa kanya at dinala siya pabalik sa Snow Clan. Ang mga Holy Emperor lamang ang nagbalik kay Linfang, hindi sumunod ang ibang mga cultivator. Maliban sa mga Holy Emperor, walang ibang makakasali sa labanang iyon. Habulin mo siya, sabi ng ibang mga Saint Emperor. Lumipat ang grupo ng mga tao. Tinawid nila ang 1,000 milya sa isang kisap mata. Hindi gaanong para sa kanila ang 30,000 li. Naramdaman ng mga miyembro ng Snow Clan ang kanilang nakakatakot na lakas at napasimangot. Ang matandang babae ay bumangon sa hangin, galit na sumigaw. Ano ngayon ang gusto ng Fortune Shrine mula sa Snow Clan? Pahiram ng espasyo. Walang awa na sabi ng isang Saint Emperor. Nakita ng matandang babae ang naglalakihang mga kamay na umangat at tinatak ang langit. Nanginginig ang buong Snow Clan. Lahat ng tao ay nagtaas ng ulo sa takot. Nanginginig ang lupa at langit. Napuno ng mga sinaunang imprint ang hangin, kumalat ang mga tunog ng kaluskos sa hangin. Sobra na ang Fortune Shrine. Galit na sigaw ng matandang babae ng Snow Clan. Inilabas ni Saint Emperor Juang Qi sa isang surge. Galit na galit siya. Gusto niyang durugan ang malalakas na cultivator ng Fortune Shrine. Isang malinaw at malambing na tunog ang kumalat, kumikislap ang mga ilaw. Parang guguho ang lupa at langit. Ang ilang mga tao ay naging sinag ng mga ilaw at lumipat. Linfang. Ang Qi ni Saint Emperor Ju ay tumaas sa langit. Ang Snow Clan ay nawalan ng isang cultivator na may king type na katawan, at inalis din ni Linfang ang dalawa sa kanilang malalakas na cultivator. Ito ay isang trahedya para sa kanila. Kahit noong mga araw na nagsimula ng bumagsak ang Snow Clan, hindi sila napahiya ng ganito. Gayunpaman, kahit na nawala ang malalakas na cultivator ng Fortune Shrine, dumating ang malalakas na cultivator ng iba pang shrine at umangat din sa hangin. Mukha silang galit na galit. Ang malalakas na cultivator ng Fortune Shrine ay nagpasya na tumakas sa pamamagitan ng Snow Clan. Sinira nila ang mundo ng Snow Clan para makatakas. Ngunit ang pag-alis sa kanila ay hindi rin magiging madali. Ano ang nangyayari? Biglang, nakita nila ang marami sa mga clone ni Linfang sa lahat ng dako sa himpapawid at lumipat sila sa lahat ng direksyon. Ang mga Saint Emperor ng Fortune Shrine ay kumuha din ng iba't ibang mga clone sa iba't ibang direksyon. Ang mga tao ay namangha.
Lahat ng clone ay tila totoo, ngunit lahat sila ay tila peke sa parehong oras. Sumpa ng isang Saint Emperor. Paano sila habulin? Sundin silang lahat, sundin ng mga Holy Emperor. Patayin ang mga clone. Huwag mong pabayaan ang sinuman. Sabi ng isang Saint Emperor. Mabilis silang kumilos, lahat sila ay nagiging sinag ng mga ilaw. Maraming malalakas na cultivator ang dumating at nagsimulang salakayin ng lahat ng mga clone. Seal the atmosphere. Sabi ng isang malakas na cultivator. Agad, isang malakas na cultivator ang bumangon sa hangin at gumawa ng ilang mga handseal. Lumitaw ang nakakasilaw na mga ilaw sa paligid at ang kapaligiran ay biglang tinatakan ng mga gintong ilaw. Kahit langgam ay hindi makatakas. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2270, Pagpatay. Isang Saint Emperor na nakasuot ng gintong balabal ang nakatayo sa hangin. Ang kanyang mga mata ay ginto habang pasulyap-sulyap sa paligid. Wala naman sigurong clone na nakatakas. Patayin silang lahat at pagkatapos ay maghintay ng karagdagang utos. Malamig na sabi ng Saint Emperor. Tumanggo ang mga tao at saka nagsimulang mag-scan sa lugar. Ang mga clone ni Linfang ay walang magandang kakayahan sa pakikipaglaban at hindi makayanan ng isang pag-atake. Sa sobrang bilis, nawala silang lahat. Narinig ko na ang mga kakayahan ni Linfang sa pagtatago ay kahanga-hanga. Ano ang gagawin natin sa mga tao sa lupa? May nagtanong sa Saint Emperor. Isang Saint Emperor lang ang naiwan doon kaya nakinig sila sa kanya. Ang lugar ay tinatakan sa loob ng libu-libong li. Sa lupa ay isang maliit na lungsod, ganap na selyadong. Maraming tao ang nagtaas ng ulo, namangha nang makita ang isang Saint Emperor. Patayin silang lahat. Sabi ng malakas na cultivator. Ang mga tao sa karamihan ay natakot, maging ang mga Saint Emperor. Gayunpaman, ang mga tagalabas ay namangha. Maraming tao sa lupa, ang pagpatay sa kanila ay labag sa pinakapangunahing mga prinsipyo ng digmaan. Marami na silang pinagdaanan sa buhay, at nakapatay ng milyon-milyong tao. Gayunpaman, ang mga taong iyon sa lupa ay mga inosenteng tao. Ang pagpatay sa kanila ay malupit. Masisira nito ang reputasyon ng kanilang shrine. Ang Saint Emperor sa langit ay isang malakas na tagapagsaka mula sa Empty Space Shrine. Gaya ng nahulaan ng Fortune Shrine, lahat ng shrine ay nakikisali. Kailangan nilang patayin ang lalaking iyon dahil malaki ang posibilidad na isa siyang forbidden person. Guro, dapat tayong maghintay ng ilang balita, hindi ba? Sabi ng isang tao. Ang iba ay hinahabol ang mga Saint Emperor ng Fortune Shrine, malapit na nilang ma-assess ang sitwasyon, at malalaman kung ang tunay na katawan ni Linfang ay natagpuan o hindi. Kung wala siya roon, malamang ay nasa maraming tao siya sa lupa. Ang Empty Space Shrine ni Saint ay nanatiling tahimik ng ilang segundo ngunit pagkatapos ay tumanggo siya. Sige. Ang mga tao sa ilalim nila ay natakot. Maaari silang mamatay anumang oras. Nandoon talaga si Linfang. Nagbago na siya ng mukha. Inaasahan niyang hahabulin nilang lahat ang malalakas na cultivator ng Fortune Shrine. Gayunpaman, ang malakas na cultivator ng Empty Space Shrine ay tinataka ng buong lugar. Ni hindi man lang nang ahas si Linfang na tingnan sila sa langit. Natatakot siya, at ayaw niyang magmukhang kainahinala. Dahan-dahan siyang naglalakad sa lungsod. Pinagmasdan niya ang ibang mga tao, sinusubukang magmukhang kalmado, tulad ng isang ordinaryong tao. Ang mga Saint Emperor sa itaas ay nakatanggap ng ilang balita. Ang lahat ng kinuha ni Linfang ng malalakas na cultivator ng Fortune Shrine ay peke, ngunit patuloy nila silang hinabol, na gustong ipilit ang mga Holy Emperor na ibigay sa kanila si Linfang. Kahit anong balita. Tanong ng isang malakas na cultivator, na pinagmamasdan ng malalakas na cultivator ng Fire at ng Ice at Snow Shrine. Oo, lahat ay mga clone. Kailangan nating mahanap ang tunay niyang katawan at patayin. Sabi ng isang tao. Agad na kumislap ang mga mata ng Saint Emperor ng Empty Space Shrine. Patayin ang lahat ng taong iyon. Mapapasama siya sa karamihan. Tumanggo ang lahat. Naging mapangapi ang kapaligiran. Nagsimulang bumangon ang chi, nakakakilabot. Sa sandaling iyon, naramdaman ng karamihan sa lupa ang presyon at itinaas ang kanilang mga ulo. Itinaas din ni Linfang ang kanyang ulo. Nagkalat ang mga Saint Emperors. Nagsimulang makarinig si Linfang ng ilang nakakatakot na hiyawan, malungkot na iyak. Nagsimulang masunog ang ilang tao sa paligid niya. Nagsimulang mag-distort ang kapaligiran. Napuno ng usok ang hangin. Ang mga tao ay nasunog ng buhay at naglaho. Naging napakainit ng kapaligiran. Isang Saint Emperor ang lumipat patungo kay Linfang. Hindi nakaimik si Linfang. Nais ng mga taong iyon na patayin ang lahat. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, siya ay galit, natigilan, natakot. Dahil sa kanya, ang malalakas na cultivator ng shrine ay wala nang pakialam sa kahit ano. Sunod-sunod na nasunog ang mga tao. Pagkatapos, naramdaman niyang pinalibutan siya ni Chi. Ito ay kapangyarihan ng fire daw. Agad ding nagsimulang magsunog si Linfang. Hindi. Naglabas si Linfang ng lakas ng Diyos sa loob ng kanyang katawan at sinira ang lakas ng apoy. Tumingin siya sa malayo, nakita niya ang isang nagyayelong lugar. Ang ilang mga tao ay na-freeze sa kamatayan. Nakita rin ni Linfang ang isang matandang lalaki, ang kanyang apo sa kanyang mga bisig, na desperadong tumatakbo. Ngunit isang espadang apoy ang tumusok sa kanyang katawan.
Tumigil siya sa paggalaw at nagsimulang magsunog, namamatay kaagad. Ilan lang sa mga malalakas na tao ang makakalaban ng ilang segundo. Ang mga taong hindi Saint Emperors ay namatay kaagad. Ha? Isang malakas na cultivator mula sa Fire Shrine ang tumingin kay Linfang, at hindi nag-react si Linfang. Celestial Emperor. Malamig na sabi ng Saint Emperor. Pinalibutan muli ng kapangyarihan ng Dao si Linfang, nagkaroon siya ng impresyon na masusunog siya hanggang sa mamatay. Itinaas ng Saint Emperor ang kanyang kamay at isang bolang apoy ang lumipat patungo kay Linfang. Kasabay nito, ang tagalabas ay sumugod sa isa pang grupo ng mga tao. Sinampal niya silang lahat ng alon ng apoy, at lahat sila ay nagsimulang mag-alab at namatay. Napakabilis, lumingon ng malakas na cultivator na iyon, at nagulat nang makitang hindi pa patay si Linfang. Bits. Nagsimulang tumakbo palayo si Linfang. Nagulat ang malakas na cultivator na iyon, at agad niyang hinabol si Linfang. Kasabay nito, sa himpapawid, ang empty space tree ni Saint Emperor ay nanunood, nakikita niya ang lahat. Walang makatakas sa kanyang larangan ng paningin. Ang mga tao ay pinapatay, ngunit siya ay mukhang walang malasakit. Ha? Sa sandaling iyon, nakita niya si Linfang, mabilis na tumakas si Linfang. Tumatakbo siya patungo sa periphery ng selyadong lugar. Gayunpaman, ang Saint Emperor ay hindi masyadong mabilis na gumanti. Siya ay kumbinsido na ang isang Celestial Emperor ay hindi madaling makatakas. Si Linfang ay napakabilis, nakarating siya sa periphery ng selyadong lugar. Malamig na ungol ng Saint Emperor. Naisip ba ni Linfang na makakatakas siya sa walang laman na mundo ng kalawakan? Gayunpaman, sa sandaling iyon, naging dalawa si Linfang, at ang pangalawang katawan ay napakalaki. Isang hindi kapanipaniwalang lakas ang lumabas sa kanyang katawan. Sinuntok niya ang selyadong bahagi, at nabasag ang espasyo sa isang malinaw at matalim na tunog. Ang selyadong lugar ay basag, ang walang laman na espasyo malakas na cultivator ay namangha. Isang Saint Emperor. Tumalon siya patungo kay Linfang. Sa isang hakbang, maaari siyang tumawid sa layo na 100 milya. Ang Saint Emperor na humahabol kay Linfang ay biglang tumigil. Nagulat siya at napatitig sa higanti. Napakagandang chi, ang Saint Emperor's chi. May lumitaw na kaldero, nagsimulang manginig ang kaluluwa ng taong iyon. Isang nakakatakot na lakas ang nagpahirap sa kanyang kaluluwa. Natulala siya. Ang mga Saint Emperor ay parang maliliit na insekto sa mga Holy Sage. Ang mga Holy Sage ay walang katulad na mga cultivator. Inapi ng kaldero ang lahat. Ang Saint Emperor ng Fire Shrine ay biglang nakaramdam ng kawalan ng lakas. Tumalikod siya at tumakbo palayo. Gayunpaman, hinabol siya ng sinaunang kaldero. Ang malakas na tagapagsaka ng Fire Shrine ay may impresyon na milyon-milyong bundok ang bumagsak sa kanyang mga balikat. Ang Saint Emperor ay sumabog ng malakas, at ang kanyang kaluluwa ay nagkalat. Sa sandaling iyon, itinaas ni Qin Shan ang kanyang ulo at tumingin sa empty space tree ni Saint Emperor. Tumalon siya pasulong at nag-condense ng lakas. Lumitaw ang mapang api na chi. Napapaligiran siya ng 9 na kaldero. Ang 9 na kalderong iyon ay maaaring magpahirap sa kalangitan, langit, at lupa. Nagulat ang empty space tree ni Saint Emperor, at tumigil sa pagsulong. Nagpatuloy si Linfang sa pagtakbo palayo. Hindi niya napanood ang laban. Nais siyang patayin ng lahat ng dambana, at hindi niya kayang makipagkompetensya sa kanila. Pumunta ka at patayin si Linfang. Malamig na sigaw ng empty space tree ni Saint Emperor. Tumango ang lahat at hinabol si Linfang. Galit na sigaw ni Qin Shan, ang kanyang boses ay nagpapanginig sa lupa at langit. Ang walang katapusang bilang ng mga bundok ay nagsimulang bumagsak mula sa langit patungo sa isang Saint Emperor. Ang Saint Emperor ay nadurog at sumabog. Hindi niya nakayanan ng isang pag-atake. Gumawa ng isang ditor. Ang mga Saint Emperor ay namangha. Sinubukan nilang lumihis. Hindi sila maaaring manatili sa mapang api na enerhiya. Ang mapang api na enerhiya ni Qin Shan ay maaaring durugan sila ng patag. Nakakakilabot.